Alam niyo po, anong ako'y bata pa, ang Christmas sa akin ay iba din ang aking pananaw. Sa kahirapan ng buhay namin noon, ay kwento ko naman sa inyo, nung bata po kami sa Bataan, ang bahay namin ay ulbo ng baboy. Pagkatapos yung tatay ko ay pupunta sa Aplaya yun sa Maribeles, Bataan. Kasi po sa Bataan, meron diyang mga EPSA. So meron po doon mga factory ng tsinelas. Tapos siguro yung mga reject nila, baka nilalagay nila sa ilog, tapos napupunta ng dagat. Ang tatay ko namumulot po yun ng tsinelas. Para yun ang ginagamit namin. Tapos pagdating sa bahay, bububuo niya yung laman ng sako, isosort out namin yon. Yung magkakasing size, ginagamit namin. At pagka yung halimbawa ang size ay size 10 or yung kabila naman ay size 8, ginugupit namin yung medyo malaki. Kasi bata pa kami na malito yung size ng paa namin. Ganon kami ng sitwasyon namin dati. Pagkatapos po, pagka dadating ang Pasko, ako'y excited. Kasi alam niyo, nasa isip ko, makakakita na naman ako ng mansanas. O makakatikim na naman ako ng mansanas. Kasi noon po ako hindi mag-Christmas, hindi kami nakakakita ng mansanas. Hindi rin kami nakakakain ng mansanas. Kaya pagka Pasko, doon ako looking forward sa apple. At saka sa spaghetti. Spaghetti. Na pagka kami nagdala sa amin ng spaghetti, may makakatikim kami ng spaghetti. Pero kung wala, ay disappointed ako sa Pasko na yon. Pero, alam niyo po, marami mga tao na ang Christmas, na sa halip nito ay magdulot sa kanya ng kagalakan, sa kanyang puso, marami pong mga tao na ito ay nagdudulot ng kalungkutan o negative emotion. Kasi po, people celebrate Christmas even without understanding. Marami yung nagse-celebrate ng Pasko na hindi naman nila masyadong naintindihan o naunawaan. Kaya, halimbawa po, ang Pasko ngayon ay naging traditional. Yun ay ginawa na nila noon, at pagkatapos naging cultural, ito ay ginagawa natin ngayon. At kahit po ang mga bansang hindi Christian country, katulad ng mga Muslim country, yung Dubai, yung UAE, yan po ay nagse-celebrate nila ng Christmas. Naging na po siya, naging kultura na sa buong mundo. Na marami pong mga tao ang nagbuboom ang kanilang negosyo because of Christmas. Regalo, pambalot ng regalo, di ba ba? Busy ang Divisoria, busy ang mall. Kasi diyan na nakafocus ang mga tao sa celebration ng Christmas at marami pong tao ay hindi lahat din masaya pagdating ng Pasko. Kaya gusto ng Panginoon, ibalik muli sa atin yung tunay na meaning at tunay na purpose ng Christmas. At ito po ay naging seasonal. Una, traditional, and then cultural, and then seasonal. Alam niyo po ba na sa Pilipinas, ang pinakamahaba ang season ng Pasko? Pagsampa ng Bear Month, ayan na. Kanya-kanya ng patunog ito ng mga Christmas song. Pero pag wala pang Bear Month, nakikita niyo sa Facebook, si Jo Marichan, naka-duct tape yung bibig. Nakikita niyo ba yun? Naka-duct tape yung bibig niya. Parang hindi pa pwede, wala pang Bear Month. Pero pagka sumampa na yung September, yun na. Sisimula ng tumugtog yung mga kantang pamasko. Naging seasonal. At pagka-Pasko, ang tao, pagkababait. Di ba, nagmimigay ng regalo, kahit hindi niya birthday. Lahat ng pamangkin niya, bibigyan niya. Kapitbahay niya, pati yung mga nangangaroling sa kanya, binibigyan niya, napakabait. Pero pagkatapos ng Pasko, madadamot na uli. Di ba? Sa amin nga po, November pa lang, may nangangaroling na November pa lang, meron na nangangaroling, mga bata. At pag sumampa na yung December, ayan na. Nagbibigay ka na. Kada may mga ngaruling sa'yo, kahit anong itsura ng tao, kahit yung pa ay bata, matatanda, binibigyan mo. Pero subukan mo may mga ngaruling ng January, o hindi kaya December 27, may mga ngaruling, sisigaw na yan, tapos na Pasko. Madamot na uli. Di ba? Traditional, cultural, and then seasonal. Once a year lang. Kaya, gusto ng Panginoon, at pagkatapos tayo po mga tao, meron tayong mga ideal Christmas. Ano ba ang ideal Christmas sa iyo? Yung kayo ay sama-sama magkakapatid, kayong pamilya, parami kayong handa, meron kayong Christmas tree, meron kayong Christmas light, at pag nauso yung pagpipicture na nakapajama doon sa ilalim ng Christmas tree, gagawin mo din yun kasi yun ang uso ngayon, yun ang trending. Merong ideal Christmas, pero papaano kapag hindi nangyari yung iyong ideal Christmas? Doon tayo nagkakaroon ng problema.
Amen po? Nagkakaroon tayo ng negative emotion na nagdudulot sa atin ng kalungkutan, ng depression, at kung ano-ano pa. Alam niyo yung reason? Kung tayo lang magiging honest, ang reason, kasi po, anything na celebration about God, lagi itong may substitute. Tayo inililihis ng kaaway ng Diyos sa tunay na meaning o purpose ng Pasko, at anumang celebration na tungkol sa Panginoon, ginagawa ng paraan ng dyablo yan, na yan tayo ay ma-focus dyan, ma-divert tayo. At ngayong umaga, ang title ng ating mensahe ay, sana ngayong Pasko, magsaya kayo, nakasama ako. Yon. Amen po. Ready na po ba kayo? Dahil yun naman talaga ang meaning ng Christmas. Tingnan niyo po, sabi sa Luke chapter 2, ito yung mensahe na ipinadala ng Diyos sa kanyang mga mensahero na mga anghel. Sabi niya po dito, sabi ng mga angel, sabi niya, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel of the Lord said to them, do not be afraid, for I bring you good news of great joy that will be for all people. Anong reason? Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Ang bilugan niyo po dyan ay unang-una yung good news. Sabi niya, I bring you good news. At pangalawa, na mayroon itong dalang great joy sa buhay natin. Ang Christmas ay dapat mayroon tayong great joy. At ang kagandahan dito, ito ay for all people, sa lahat ng tao. Amen po. Kaya, no, ang reason why we celebrate Christmas. Ayan, Christmas brings you good news. Kaya ito ay magkakaroon ng kagalakan sa atin kasi po, ito ay good news. Now, bakit good news ang Christmas? Sapagkat ito ay pagpapakita o pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Sabi po sa John chapter 3 verse 16, sabi po diyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sabihin nyo nga po yung pag-ibig ng Diyos. Yan ang tunay na meaning ng Christmas. Pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, o bugtong na anak, o kaisa-isang anak, si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, pag pinag-usapan natin yung pag-ibig, baka Diyos sa pag-ibig at makataong pag-ibig, napakalaki na pagkakaiba. Yung mga Bible scholars, yung mga nag-aral tungkol sa Bible, dinefine nila yung salitang love na ginagamit ng mga Griego, ng Greek. Ang una, meron sila mga example na binigay na ibig sabihin, yung una, eros. Yung eros love, yun ay sexual. At marami po ang mga tao o mga kabataan na nagkakaroon sila ng maling pagkaunawa tungkol sa pag-ibig. Kaya po, alam nyo, maraming kabataan ngayon ang nalalaglag sila sa sexual sin. Na ipagkakamali ng mga kabataan, o kahit sino man, kahit naman hindi kabataan yung salitang pag-ibig, minsan, ito ay hindi love, ito ay lust, erotic. Amen po? Nandiyan po ba kayo? Now, pati po sa pagse-celebrate ng Christmas, gumagawa tayo ng sarili nating paraan, paano tayo mag-celebrate ng Christmas? Sasabihin mo, para maging memorable ang Christmas ko, sasagutin ko siya sa araw ng Pasko. O di ba? Yun ang pamamaraan ng iba para mag-celebrate ng Christmas. Sa Christmas ko siya sasagutin para memorable. O ngayon, nung matapos kang sagutin at matapos kang ayoko na magsalita, bigla kanyang idinamp. Adi pati ang Christmas mo, memorable din. Kaya ang kanta mo, Last Christmas, I gave you my heart. Susunod, the very next day, you give it away. Adi ang lungkot ng Pasko mo, kaya minsan galit sa Pasko. Ayoko na ng Pasko, naalala ko yung ginawa sa akin. Kasi nga, mali ang iyong pag-celebrate ng Christmas. Nasaan dyan po ba kayo? Nasusundan po ninyo ako? Kaya gusto ni Lord, ibalik tayo sa tamang purpose at sa tamang meaning ng Christmas. Ito ay good news. Ang pangalawa, yun po ay phileo, ibig sabihin ng friendship.
Pag-ibig ng pangkaibigan. Alam niyo po, yung mga yan, conditional. Mabait ka sa kaibigan mo kasi mabait siya sa iyo. Bigay siya ng bigay ng ulam. Pag-chat mo ng Mars, kumusta ka na? Alam mo na yung kasunod, di ba? Ano kasunod doon? Pautang. Tapos lagi kanya pinapautang, ay di close na close kayo. Ay paano pag dumating yung time na hindi kanya pinautang? Yung best friend mo, best enemy na. Conditional. Sabi nyo nga po yun, conditional. Amen po. Tapos yung panghuli, storge o family love. Yun po yung family love, conditional din yan. Conditional din yung pag-ibig ng mga tao, yung eros, phileo, storge, lahat po yung conditional. Halimbawa, magsasubmit lang ang misis kapag ang mister niya ay bigay ng sweldo sa kanya. Paano pag na-stroke, hindi na makapaghanap buhay? Meron ganyan, isinole sa magulang kasi nagka-cancer yung asawa niya. Ay, yan na po yung anak ninyo kasi hindi na kami kayang sustentuhan yan. 3 anak namin. Magtatrabaho po ako, tapos aalagaan ko pa yung anak nyo, ay isasoli ko na po. Hindi ba? Conditional. Paano pag ang mister mo ay mas mababa ang pinag-aralan sa'yo, tapos mas maliit ang sweldo sa'yo? Hindi makapagsambit ng mga misis. Amen po. Conditional. Sabi nyo nga po yung conditional. Ang pag-ibig sa anak, conditional. Kapag ang anak niya ay matalino, panlaban ito sa school, panglaban sa mga beauty contest, ang gaganda ng gamit at ang sarap ng ulam. Pag ang anak niya ay bogak, ang ulam niya, noodles at saka tuyo. Pagbukas ng anak, ay, ang sarap ng ulam, fried chicken. Ay, wag mong galawin yan. Sa ate mo yan, may laban yan bukas. Ayun na sa iyo. Pagbukas mo, noodles at saka tuyo. Conditional. Amen po? Now, yung binanggit dito sa John chapter 3, verse 16, nasa Greek word ay agapao, ang ibig sabihin po niyan, unconditional love. But what does God mean when He says, He loves the world, ibig sabihin niyan, unconditional. Yung world po kasi, yung mga taong makasalanan na katulad mo at katulad ko. Yan ay agape. Now, ang unconditional love ay hindi nakabase kung sino ka. Ano yung ugali mo, pagkatao mo, itsura mo, kulay mo, kasalanan mo, ano man ang nakaraan mo, background mo, hindi nakabase doon. Hindi kapag mabait ka na, or kapag meron ka ng mga bisyo na naiwasan mo na, mahal ka na ng Diyos, o kapag ikaw ay perfect na, mahal ka na ng Diyos, hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Kasi po sa 1 John chapter 5, verse 19, alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Amen po. Sabihin, ang mga tao talaga, tayo po ay meron tayong likas na kasalanan, sinful nature. Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, di ba humiwala yung Holy Spirit ng Panginoon? Nalaman silang hubad sila. Dahil yung Holy Spirit, lumisan sa kanila. So, anong nangyari po? Nagkaroon tayo ng tinatawag na sinful nature. Sabihin nyo nga po yun? Kaya ang mga bata, o nung tayo naging bata, o kahit ngayon tayo matatanda, wala naman nagturo sa ating magsinungaling. Nagsisinungaling tayo. Lalong-lalo na pagka mangungutang tayo, di ba? Mars, promise, babayaran ko din agad sa katapusan. Hindi nga lang sinabi kung anong katapusan. Kung katapusan ba ng mundo, o katapusan ba ng buhay niya. Di ba? Promise, mahilig tayo magsalita ng ganun. Pagka sasabihin, nasaan ka na ba? On the way na ako. I mean po, hindi ko na kailangan ipaliwanag yung patungkol sa pagsisinungaling kasi tayo lahat, expert tayo doon. Walang nagturo mangupit, nangungupit. Walang magturo ng manilip, naninilip. Nagkaroon tayo ng sinful nature. Kaya kasama tayo doon sa nasa sanlibutan, na nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama, pero mahal tayo ng Diyos. For God so loved the world. Amen po? Ang ibig sabihin ng unconditional love, ito po yan. A commitment to love the imperfect people. Alam niyo ba maraming mga tao ayaw sa commitment? Takot sa commitment. Kayong iba ayaw ng kasal eh. Kasi commitment. Gusto nila, live-in lang. Para pagka hindi na natin gusto isa't isa, di hiwalay tayo. Takot sa commitment. Pag nahihirapan, bumibitaw. Pag nahihirapan, umaayaw. Amen po? Pero ang unconditional love ng Diyos, yung kanyang pag-ibig sa atin, sabi niya, a commitment to love the imperfect people. Sabi niya, and seek their highest good.
even if it may require sacrifice. At pinatunayan ng Diyos yan. Alam ni Lord Jesus Christ, yung purpose o reason bakit siya ipinanganak. Para siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Para tubusin sa kasalanan yung mga taong nilikha niya lang. Alam niya ang dadanasin niya. Na pag pumunta siya ng Jerusalem, siya ay itatatwa ng kanyang disciple na minahal niya. Mahal niya si Judas. Siya ay ipagkakanuno ni Peter na minahal niya. 3 times siyang ipagkakanuno. At pagkatapos, siya ay huhulihin. Siya ay dadalhin bihag. Siya ay hahagupitin. Siya ay paparusahan. Siya ay duduraan ng mga tao. Iinsultuhin siya. Kung talagang anak ka ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo. Alam niyang mangyayari sa kanya lahat yun. At alam niyang dadating ang tayo, ipapapasan sa kanya, napakabigat na krus. At doon siya ipapako. At siya mamamatay. Ngunit si Jesus, yung kanyang commitment to love the imperfect people, tiniis niyang lahat yun. Para sa iyo at sa akin na imperfect. Di ba? Di ba good news yun? Amen po. Na ang Diyos na banal, na ayaw ng kasalanan, na hiwalay sa kasalanan, pero mahal niya mga makasalanan. Kaya, a commitment to love the imperfect people and seek their highest good, even it may require sacrifice. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na malayong malayo kung paano tayo umibig ng mga tao. Alam niyo po, hindi ko lang alam kung meron lang isa dito sa inyo na makakapagsabi na pastor, kung umibig po ako ay unconditional. Sino sa inyo makakataas ang kamay na siya ay ganun na? Kahit ako. Aminin ko sa inyo, hindi pa ako makaibig. Wala po ako sa ganung level na makaibig ako ng unconditional. At ikaw din. Bakit ko nasabi? Subukan mo na ikaw ay singitan sa traffic. Ang haba-haba ng traffic bago tiniis mo. Tapos bigla may sumingit sa'yo, di ba? Di ba galit na galit ka? Tapos gusto ko tandaan ng plate number, tatandaan ko yan. O di ba? Kung halimbawa magpapark ka na sa mall, ang tagal mo naghanap ng parking, bago nung magpapark ka na, bigla may sumingit. Pumarado doon sa paparkingan mo, nakasignal light ka na. Di ba nagangalit nangyari po sa akin yan sa 13, sa Walter Mart. Ang haba ng traffic doon sa parking lot. Pagkatapos, nung ako'y liliko na, bigla may sumingit. Pulis. Tapos bumaba ay parang wala lang. Talaga naman ako'y nanggigigil ako eh. Gusto kong picturean, gusto ko i-post sa Facebook. Gusto kong gawin yun. Naulit na naman. Sinamahan ko yung misis ko sa 13, wala kami maparking. Ganon din, punta din ako sa parking. Nag-traffic pa ako kasi may sumasalubong, puno yung traffic dyan, tapos marami sa likod. Ay may yung pagdating ko sa pagtapat ko sa parking, merong aalis na isa. Ay hindi ginawa ko, tinulungan ko siya. Nag-traffic, pa ako. Stop muna kayo dyan, stop kayo dyan, labas ka muna, labas ka. Nung nakalabas na, biglang may umovertake, sumingit pa pa. Parang wala lang. Gustong-gusto kong sigawan eh. Kaya lang baka sabihin niya, ay pastor, kayo pala yan. Di ba? Pero ang point, hindi pa natin kaya. Yung nga lang hindi ka replyan, di ba galit na galit ka? Oo. Ba't di mo ko nire-replyan? Ang tagal mo mag-reply. Di ba nanggigigil ka kagad? Hindi pa lang ma-replyan yun. Yung hindi ka napansin, hindi ka pinansin. Hindi ka crush ng crush mo, di ba? Tapos kaya po minsan, alam nyo, kahit po yung Christmas, nag-uugat ito ng tampuhan. Ang mamahal ng regalong binigay ko, binigay sa akin yung lagayan ng sabon. Ang pihira yan. Ibinili ko siya sa mall ng damit. Aba yun sa akin, galing ukay-ukay. Hindi ba naman nakakapag-init ng ulo yung regaluhan na yan? Amen po. Oh. Hindi ako binate. Hindi ako pinansin, hindi ako binate, tatampuhan. Kasi po alam niyo kung bakit? Mali ang focus natin sa Pasko. Hindi yun ang reason ng Christmas. Ang unang reason, ito ay good news na binigay sa atin ng Panginoon. Tayo minahal ng Diyos ng unconditional. Hindi dahil mabait ka na. Actually, sa kasagasagan ng ating pagiging makasalanan, sabi sa Romans chapter 5, di ba? Pinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo ay makasalanan pa.
Walang kondisyon yun. Ano man ang nakaraan mo, ano man ang background mo, ano man ang kasalanan nagawa mo. Tingnan niyo po sa Isaiah chapter 1, verse 18. Hali kayo, magliwanagan nga tayo, sabi ni Lord. Kahit gaano karami ang iyong kasalanan. Pag sinabing karami, it talks about numbers, di ba? Napakahirap bilangin nun. Ang in-example ko na lang lagi dyan, kung napakabait mo, 2 beses ka lang magkasala sa isang araw, pwede ka nang gawa ng ribulto. 2 beses ka lang nagmura sa isang araw. Napakabait mo na nun, di ba? Sa isang taon, meron tayong 365 days. Time is 2 sins, that's 790 sins. Kung ikaw ay, katulad ko, 50 years old na ako, time is 790, di 10,000 plus yun. Di ang dami na. Paano yung mas matanda sa akin? Na nagkasala na 3 beses, 4 na beses, 5 beses. Di, apakadami. Sa palagay mo, maliligtas ka pa? Hindi na. Kaya ang Christmas, yun ay good news. Yun ay revelation o demonstration ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya hali kayo, magliwanagan tayo. Gaano man karami, it talks about numbers, ang iyong kasalanan, sabi niya, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. At pagkatapos kahit na kayo maruming-marumi, pag sinabing maruming-marumi, yung level na nagawa mong sin. Na minsan ayaw mong maalala, minsan nahihiya ka. Bakit ko ba nagawa yun? Yung level ng sin na nagawa ng tao. Sabi ng Panginoon, kahit na kayo maruming-marumi sa kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. Hindi ba yun ay good news ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat? Amen po? Now, para ipakita ko pa ho sa inyo, yung pag-ibig ng Panginoon na sinasabi niyang agape. Sabi niya, how does God express His love for us? He gave His Son. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi po dyan. Bibigyan ko ng emphasis yung sinasabi ko po dito na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Halimbawa, ikaw meron ka isa isang anak na napakalusog, na napakabait, na inalagaan mo siyang mabuti, dinonurture mo siya, mahal na mahal mo dahil ka isa isang anak. Ang tagal mong pinag-pray. Tagal mong miniti, tapos mahal na mahal mo kasi nung pinanganak siya, kamukhang kamukha mo, di ba? Mahal na mahal mo yon. Pagkatapos, yung kapitbahay mo na adik, magnanakaw, may kapitbahay kang gano'n na adik tsaka magnanakaw. Balitang-balita siya na siya talagang siraulo sa inyong pamilya, sa inyong community. Pagkatapos, yung sasakyan mo, pag nakapark, ginuguhitan yan. May guhit lagi. Tapos kitang-kitang mo siya. Magnanakaw, tapos adik. Ang daming kalokohan ginagawa. Ilang beses kanyang ninakawan. Pagkatapos, isang araw, nabalita mo na meron siyang sakit sa puso. Na ang tanging lamang gamot o solusyon, transplant. At nagkataon na ang anak mong kaisa-isa, kamatch ng puso ng kapitbahay mo. Ang tanong, ibibigay mo? Hindi mo ibibigay yun. Alam niyo si Lord, tayong lahat tayo ay, all of us, broke the 10 Commandments. Tayong lahat dito, hindi natin nasunod ang 10 utos ng Diyos. Huwag kang magsinungaling, sisinungaling tayo. Sabi ng Panginoon, huwag kang nagnanakaw tayo. Huwag kang papatay, pumapatay tayo. Pastor, hindi ba ako pumapatay? Sabi ng Bible, kapag ikaw ay nag-isip ng galit o nagtanim ka ng galit sa iyong kapwa, guilty ka na ng murder. Huwag kang mangangalon niya. Pastor, di ako nangangalon niya. Sabi ni Jesus Christ, pag tumingin ka lamang ng may kahalayan sa isang babae, o isang lalaki, o isang babae tumingin ng may kahalayan sa isang lalaki, guilty na siya ng adultery. Tayong lahat na nandito, we all broke the 10 Commandments. At walang karapat-dapat sa atin sa harapan ng Panginoon. Amen po? Tandaan nyo? Tayong lahat ay papunta sa impyerno. Pero alam nyo, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ang ginawa niya, yung kaisa-isa niyang anak, yun na nagbayad ng ating kasalanan. 2023 years ago, ipinako si Lord Jesus Christ. Yung batang sanggol noon, ng time na yon, sa Bethlehem na pinanganak. Kasama ng mga tupa na kakatayan, hindi aksidente na si Jesus Christ ipinanganak doon sa sabsaban. Hindi yun na aksidente na, wala, puno na kasi yung mga inn, yung mga hotel ng time. No, hindi po. Talagang yun ay symbolic na itong batang ito ay sin offering sa iyong kabayaran ng ating kasalanan. Kasi sabi sa Bible, the wages of sin is death. But the gift of God, sino ang gift of God? Si Lord Jesus Christ.
is eternal life through our Lord Jesus Christ. Kaya, tingnan niyo po, tayo na makasalanan, mahal tayo ng Panginoon, hindi niya kalooban na tayo mapahamak sa impyerno. Kaya ang ginawa niya, yung kaisa-isa niyang anak, yun ang in-offer niya para bayaran ang ating kasalanan. Amen po. Kaya ibig sabihin nun, yung po ay good news. Good news, ang Christmas is about good news. Diyos na nagmahal sa iyo unconditionally. Hindi ka man tanggap ng magulang mo, hindi ka man tanggap ng mga kapitbahay mo, o kahit na hindi mo tanggap ang sarili mo, tanggap na tanggap ka ni Lord. Mahal na mahal ka niya. Amen po? Kaya sabi ng Panginoon, sana ngayong Pasko, sabi niya, magsaya kayo na kasama ako. Ibig sabihin, kilalanin mo siya. Siya ang iyong focus. Kaya maraming tao ang malungkot sa Pasko kasi iba ang focus nila. Hindi si Lord Jesus. Amen po? Now, pangalawa, Christmas brings you great joy. Dapat merong kagalakan. Sabi po sa Luke chapter 2, verse 10, but the angel said to them, do not be afraid. I bring good news of great joy that will be for all people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Ibig sabihin, magdudulot ito ng kagalakan. Bakit magiging great joy? Malaking kagalakan. Kasi po, ipinanganak si Lord Jesus Christ ang ating tagapagligtas. Ano ibig sabihin nun? Wala ka ng, yung ikaw na taong walang pag-asang maligtas, ngayon, ikaw ay may pag-asang maligtas. Amen po? Nandiyan po ba kayo? Tayo na makasalanan na tiyak na mapupunta sa impyerno, ngayon sa langit ka pupunta. Dahil kay Lord. Tayo nagapos sa kasalanan. Na kahit anong sikap nating pagtagumpayan ng ating kasalanan, hindi natin kayang gawin. Pero nung tinanggap mo si Lord Jesus Christ, unti-unti, ini-empower tayo ng Panginoon na mapagtagumpayan ng ating kasalanan. Amen po? Ikaw na nasa ilalim ng sumpa. Because of sin, marami tayong sumpa na inaabot sa buhay natin, na dumadaloy iyan sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak. Pero sabi sa Bible, niredeem tayo, tinubos tayo ni Jesus Christ sa sumpa ng kautusan. Upang yung mga pagpapala na gusto niyang ibigay sa atin, makamtam natin. Amen po? Kaya, if you have Jesus in your life, you have everything. Na hindi ka na kayang buli-bulihin ng dyablo. Na isang in Jesus name mo lamang, lumalayo sila. Dati nasa kadiliman ka, ngayon nasa kaliwanagan. Dati ang iyong kaisipan ay madilim. Ngayon, pag humingi ka ng wisdom kay Lord, bibigyan ka niya ng wisdom. Pag ikaw ay may karamdaman, kanya kang pagagalingin. Pag ikaw ay may pangangailangan, kanya-kanyang bibigyan. My God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kaya if you have Jesus in your life, you have everything. Amen po. Dati kaaway ka ng Panginoon, ngayon hindi ka na niya kaaway. Kaibigan ka na niya. At dahil kaibigan ka ng Diyos, wala siyang planong masama sa iyo. Kaya sabi sa Bible, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Wala siyang planong masama sa iyo. Amen po? Nakakatuwa yung ma-realize mo na, wow, ako na walang kakayahan magbayad ng aking kasalanan. May nagbayad ako na, kilala mo naman ang pagkatao mo, di ba? Parang ganito po yan. Pagpalagay mo na ikaw, nag-uutang ka ng 1 million. Dahil karoon ng pandemic, natanggal ka sa trabaho, then nilaksa mo yung loob mo, nangutang ka ng 1 million. Gumawa ka ng kontrata. Papartner ka sa akin, babayaran kita, ito, bibigay ko sa iyo monthly. At pagkatapos, nung dumating yung time na wala kang ibayad, dinimanda ka ngayon ng iyong mga inuutangan. Ay, yung judge masyadong righteous. Hindi mo siya pwedeng lagyan. Masyadong matuwid. Sasabihin ng judge, sir, paano yan? Guilty kayo. Wala kayong pambayad. Wala naman po kung may bibigay ng motor o sasakyan o bahay. Wala, broke nga po talaga ako paano yan? Makukulong ka. Pero yung judge, kahit siya righteous judge, siya din ay mapagmahal. Ang ginawa ng judge, sabi ng judge, yung utang mo, ako na magbabayad niyan. At pagkatapos kung bayaran ng utang mo, papahiramin kita ng puhunan para ikaw ay makapagsimula muli. Lalabas ka ba ng office, nalulugo-lugo ka? O paglabas mo ng office, yes! Di ba? Tayong mga tao, wala tayong kakayahan, lahat tayo guilty sa ating mga kasalanan. Ang ginawa ng Panginoon, binayaran niya yung ating sala.
At pagkatapos, pinagpapala niya tayo. Ganun ang ginawa niya. Kaya, magkakaroon ka ng kagalangan sa puso mo, na wow, grabe Lord. Na ako nakarapat-dapat sa sumpa, karapat-dapat ako sa sinatawag nila mga kamalasan o curse. Pero ngayon, kahit hindi ako karapat-dapat, Lord, nakikita ko yung mga blessing mo sa akin. Alam niyo, kahit na hindi ka tapat sa Diyos, alam ko namang, sino sa inyong aamin na hindi siya tapat sa Diyos? Lalo pag may sale, di ba? Lalo pagka walang nakakita. Lalo pagka wala ka sa church, ikaw lang mag-isa sa abroad, ikaw lang mag-isa sa company ninyo. Di ba minsan nagmamanifest doon yung hindi natin pagiging tapat sa Diyos? Pero ano yung sabi sa Bible? Kahit tayo ay hindi tapat, siya nananatiling tapat. Patuloy niya tayong pinagpapala, iniingatan niya tayo, pag nangangailangan tayo, isang hingi mo lang sa Diyos, bibigyan ka niya ng kailangan mo. Amen? Di ba ganun kabuti si Lord sa buhay natin? Amen po? Kaya gusto ng Panginoon na maunawaan natin, yung magbibigay ng malaking kagalakan. Na sabi niya, sana ngayong Pasko, magsaya ka ng kasama mo ko. Magsaya ka ng kasama mo ko. I-acknowledge mo yung mga ginawa ko sa buhay mo. Doon ka mag-focus. Amen po, hindi sa mga material na bagay. Alam niyo po ba na those people who have everything in this world, but without Jesus Christ sa buhay nila, they will die broke. Ulitin ko po, those people who have everything in this world, but without God, Jesus sa buhay nila, they will die broke. Sabi po sa Bible, sa Luke chapter 12, di ba? Natatandaan niyo po yun? Sabi sa Bible, mayroong isang mayaman na umani ng sagana. Pagkatapos, sabi niya sa kanyang sarili, ang dami ko ng inani. Ano ang inang gagawin ko? Okay? Gigibain ko ang aking kamalig. Magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Hindi ba nakakaingit to? Di ba? Sana all. Na marami ka nang naipong pera sa bangko. Tapos ang aga-aga pwede ka na mag-retire. Na ikang plano mo sa sarili mo ay, ako'y kakain, iinom, magtutur, magsasaya. Tapos, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ulit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kaya, yung mga taong wala ang Diyos sa buhay niya, they will die broke. Amen po? Kaya bless ka. If you have Jesus in your life, you have everything. Natatandaan niyo yung story ni Lazaro tsaka nung mayaman? Yung mayaman na nagdaramit ng iba-iba, mamahalin, ang pagkatapos nagana sa pagkain araw-araw. Pagkatapos si Lazaro, na sobrang hirap, na maraming sugat sa katawan, at siya ay naghihintay na lamang ng mga mumong malalaglag sa hapag ng kainan ng mayaman. Pagkatapos wala siyang pambili ng gamot, yung mga aso, dinidilaan yung kanyang sugat. Sabi ni brother mo, normal lamang, ikinamatay nun, tetano. Naalawayan ng aso. Pero, nung kinuwento yun ni Lord Jesus Christ, ang binanggit niya, mayroong isang mayaman. Hindi niya naging ng pangalan. Pero si Lazaro na mahirap, binanggit niya ang pangalan. Lazaro. May isang mahirap, may pulubing, ang pangalan ay Lazaro. Yung mayaman, walang pangalan. Alam niyo po ba na dadating ang time, tayo pong lahat aharap sa hukuman ng Diyos. Tapos meron doong isang libro, Lamb's Book of Life. Natitingnan ng Panginoon doon yung mga taong nakasulat sa pangalan niya doon. Sabi sa Bible, kapag ang pangalan mo ay wala doon, itatapong ka sa impyerno. Di ba? Amen po. Kaya maganda, siguraduhin mo na ngayon na nakasulat ka doon pangalan mo doon. Amen po? Pero si Lord Jesus Christ naman sa isang banda, sa Luke chapter 10, verse 20, sabi niya sa kanyang mga disciples, gayon man magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi
nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Yun ang pinakamagandang balita na magdudulot ng Yes, Lord, wala nga ako ng ibang bagay. Wala nga ako ng kasing garbo ng Pasko nila. Pero Lord, dahil ako'y kilala mo, ang pangalan ko'y nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ako mamamatay ng luhaan. Kasi si Lazaro, nung namatay siya, pagtingala ni Abraham, inaaliw siya doon ng mga anghel. Sabi ng mayaman, Amang Abraham, maaari po bang si Lazaro ay isausaw ang daliri sa tubig at pagkatapos palamigin ang aking dila? Amen po. Kaya totoo talaga na may hell. Pero yung si Jesus Christ, kaya siya nagkatawang tao, kaya mayroong Christmas para tayo tubusin doon sa hell, sa impyerno. Ayaw ng Panginoon na tayo mapahamak dahil mahal na mahal niya tayo. Amen. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Maging kayamanan mo yon sa iyong buhay. Na hindi man ako kasing garbo ng Christmas nila. Alam nyo, nung naunawaan ko ito, dati kasi, sabi ko sa inyo, nung bata kami, di ba? Excited ako sa Christmas kasi mansanas. Ngayon, mura na lang pala mansanas. Madali pa lang bumili. Ngayon, kasi nung time namin, hindi eh. Kaya maghihintay ako ng Pasko. Paano kung wala? Paano kung walang huli yung tatay ko? Tapos sa Bataan kami nakatira, wala naman kaming ninong at ninang doon. Kaya kami lang. Kahit naman kami mahirap, hindi naman kami sinanay ng nanay ko o ng tatay ko na pag Pasko, magagala kami sa ibang tao at kami ay mamamasko kahit di namin kilala. Kahit na mahirap kami, hindi kami tiniray ng ganun. Kaya tiis lang kami. Pero, na-realize ko, mas blessed pala tayo. Kasi yung mga taong maaring sagana ang Pasko nila, kung wala si Jesus sa kanila, nakakaawa ang buhay nila. Amen. Samantalang ikaw, nasa iyo si Lord, hindi ka naman niya iiwan ng pababayaan man. May handa ka pa rin sa Pasko. Ayan po. Pero ang mahalaga doon, ang maging yaman natin, yung bagay na panlangit. Kaya sabi ni Pastor Jesse, di ba, life is all about perspective. Eternal perspective. Kasi ang buhay sa mundo, saglit lang eh. 70, 80. Kuya ko nga, 52 lang eh. Biniwayan na siya ng buhay eh. Ganun lang kaiksi ang buhay ng tao. Pero, hindi natatapos ang lahat doon. Kasi mayroong langit, mas mahabang buhay. Buhay na walang hanggan. Dalawa ang buhay na walang hanggan. Walang hanggan sa impyerno, walang hanggan din sa langit. Now, ang magiging destinasyon mo, ay yung pipiliin mo, yung desisyon ngayon, yun ang magiging destinasyon mo sa dulo ng iyong buhay. Na pagharap natin kay Lord, siguraduhin mo na ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. At hindi naman yun mahirap gawin. Kasi tinuruan tayo ng Panginoon, sabi niya sa John chapter 3, verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, upang ang sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya bago ako magtapos sa mensahe, ini-invite kita na sa umagang ito talaga ang maging laman ng puso mo. Na si Lord Jesus, paghariin mo, sa Kanya ang focus. Sa Kanya ang focus. Dahil yun talaga ang tunay na meaning ng Christmas. Good news of salvation. Diba? Sabi ng anghel, sa bahay ni David, sinilang ang iyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Na pag tinanggap mo siya sa puso mo, mananahan siya sa iyo, at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Sabihin niyo mo, mahal na Diyos, maraming salamat po. Lord, kahit ako'y kilala mo, ang aking buong pagkatao, ang aking nakaraan, ang aking mga nagawang kasalanan, Lord, ako'y inibig mo, at inialay mong iyong buhay sa krus ng Kalbaryo para ako'y tubusin sa aking kasalanan. Lord Jesus, sa umaga pong ito, buong puso at kaluluwa, Lord, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon, tagapagligtas, hari ng buhay ko. Maraming salamat po sa pagbabayad mo na aking kasalanan at sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Lord. Balikan natin yung Luke chapter 10, verse 20. Sabi ni Lord, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo.
Nakasulat na ang name mo. Nung tumanggap kay Jesus Christ, ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kaya yung character ng Panginoon, ito yung magbibigay sa iyo ng pag-asa, lalo ka magiging close sa Kanya. Kasi alam niyo kung bakit? Meron tayong mga maling pananaw tungkol sa Diyos. Pag nagkakasala tayo, inisip natin, ang Diyos, hahanapan ka ng mali, pagkatapos paparusahan ka niya, papaluin ka niya. Natakot kang lumapit sa Panginoon, takot kang umatin ng Sunday kasi pupugit-giting ka ng kasalanan mo o paalala sa'yo nagawa mong pagkakasala. Hindi ganun si Lord. Tingnan niyo po, sabi ni Lord Jesus Christ, pakinggan niyo po ito. Sa Matthew chapter 18, verse 21 and 22. Lumapit si Pedro, sabi niya, noon si Pedro at nagtanong sa kanya, kay Jesus, Panginoon, makailan pong kung patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Sabi niya, makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sabi ni Peter, Lord, ilang beses kong patatawarin na nagkasala sa akin? 7 times ba? Sabi ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 times, kundi 7 times 70. Ilan yon? 490 times. Now, ito ang aking point. Yung character ni Lord, tingnan nyo ha. Pwede ba na i-require tayo ng Diyos, ni Jesus, na pag may nagkasala sa'yo, patatawarin mo siya ng 70 times 7? Pagkatapos, pag sa kanya ka nagkasala, hindi niya i-apply yung kanyang principle? Nakikita niyo yung point? Pwede ba yun na ni-require niya kay Peter na 70 times 7 ka magpapatawad? Pero pag kay Jesus ka nagkasala, 3 lang hahagupitin ka na niya? No. Hindi ganon. Actually, sabi sa Bible, kung papaanong ang layo ng silangan sa kanluran, ganun daw niya nililimot ang ating kasalanan. Ang Diyos daw natin ay hindi siya marunong magtanim ng sama ng loob sa iyo. Amen po? At hindi lang ho yun, pinatunayan niya yun. Hindi ka lang niya pinatawad sa iyong kasalanan, binayaran niya ang iyong kasalanan. Amen. Di ba napakabuti ni Lord? Ganon siya kabuti sa bawat isa sa ating lahat. Hindi ba yun good news? Wow! Lord, ang sarap mag-open sa iyo. Kasi alam mo na pag nag-open ako sa iyo, maunumaan mo ko at patatawarin mo ko. Kasi tanggap ka ng Panginoon, mahal ka niya, gusto ka niyang tulungan, gusto ka niyang turuan. Kasi ang pag-ibig niya sa iyo, unconditional. Kaya maraming mga bata, mga anak, takot mag-open sa kanilang mga magulang. Kasi alam nila, naku, pag nalaman to ni Daddy, sigurado 2 por 2 ang aabutin ko. Naku, pag nalaman to ni Mami, yung nagawa kong pagkakamali, sigurado, palalayasin ako nito. Amen po? Pero kung mga bata o anak natin, kilala nila tayo na pag ako, yung pagkakamali ko nito, pag uwi ko sa bahay, sabihin ko man to kay Daddy o kay Mami, alam ko natutulungan nila ako makabangon. Di ba? Di ba ang sarap mag-open pag gano'n ang magulang mo? Amen po? Alam nyo, tayo mga tao, dahil ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay unconditional. Hindi mahirap mag-open sa Diyos. Hindi mahirap mag-repent sa Kanya. Dahil alam mo na handa ka niyang patawarin. Dahil naunumaan niya, sabi sa Bible, for He knows that we are dust. Alam niya ang ating kahinaan. At gusto niya tayong tulungan sa ating kahinaan. Yun ang meaning ng ating unconditional love. O balikan natin yung meaning ng ating unconditional love. Ano po yun? Yung unconditional, a commitment to love the imperfect people and seek their highest good, even if may require sacrifice. Amen. Kaya tingnan niyo po, sa Revelation chapter 1, verse 5. Sabi yan, may you have loving favor and peace from Jesus Christ, who is faithful in telling the truth. Siya ay tapat na nagsasabi ng katotohanan. Jesus Christ is the first to be raised from the dead. He is the head over all the kings of the earth. He is the one who loves us and has set us free from our sins by His blood. Hindi ka lang niya pinatawad, hinugasan ka niya at binili ka niya ng kanyang banal na dugo. Amen po. Kaya napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Sa Ephesians chapter 2, verse 4 and 5. Sabi po diyan, but because of His great love for us,
God who is rich in mercy. Sabihin niyo nga po yun, God who is rich in mercy. Hindi siya rich in anger. Yes, totoo yun na ang Diyos ay merong anger, nagagalit siya, pero hindi siya sinabi sa Bible. Wala kayong makikita sa Bible na He is rich in anger. Wala. Makikita niyo siya, nakalagay sa Bible, full of grace. At saka, rich in mercy. Mahabagin ng Panginoon. Amen po. Made us alive in Christ, even when we were dead in transgression, for it is by grace you have been saved. Ano pong ibig sabihin ng rich in mercy? Ano ba yung mercy ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng mercy, hindi niya ibinigay sa iyo ang nararapat sa iyo. Hindi niya ibinigay sa akin ang nararapat sa akin. Sa pagiging makasalanan ko, ang nararapat sa akin, palo, sumpa, parusa, kamatayan, impyerno. Pero dahil siya ay rich in mercy, hindi niya ibinigay yung nararapat sa atin. At binanggit dito, for it is by grace you have been saved. Ano ba yung grace? Ibinigay ng Diyos ang iyong kailangan. Anong kailangan natin? Kapatawaran, pag-ibig, pagpapala, buhay na walang hanggan. Yun ang binigay niya. Yung mercy ng Diyos, hindi niya ibinigay sa atin yung nararapat sa atin. Yung kanyang grace, ibinigay niya yung ating kailangan. Amen po. Kaya magkakaroon ka ng Christmas na hopeful. Magkakaroon ka ng hopeful na Christmas. Wow! Napakabuti ni Lord. Kaya Christmas is for all people. Yun ang pangatlo. So are you people? Yan ay para sa lahat. Walang itinatangi ang Panginoon. Si Apostle Paul, siya ay religious terrorist. May pinatay siya ng mga Christian. Pero minahal siya ng Diyos. Pag tao-taong pag-uusapan, hindi natin kayang magets. Gusto natin kasi judgment, vengeance, ganun tayo mga tao. Sabi ko nga sa inyo, ma-overtaken ka lang sa traffic eh. Gusto mo na agad vengeance eh. Diba? O kakating ko rin to. O overtake ako, tapos babagalan ko siya sa unahan. Diba? Oh. Pagka inunahan ka sa pagbabaya doon sa mall, doon sa cashier, diba? Nanggigigil ka, salamat ka, Pasko ngayon. Amen po. Pero si Lord, wala siyang itinatanging tao, mahal na mahal niya ang lahat. Tingnan niyo po, sa Luke chapter 6, verse 32 and 36, kung iibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, sabi niya, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. Kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ay mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa din ito. Kung ang pahiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyo makakabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito ay makakabayad. Tapos sa verse 35, sabi niya, sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ipinakikita na ng Diyos yung kanyang ugali. Sabi niya, gawan ninyo ng mabuti, gawan niyo sila ng mabuti. Ibig sabihin na ang Diyos gumagawa ng mabuti sa mga kaaway niya. Pinapasikat niyang araw sa mga matuwid at makasalanan, pinaulan niyang ulan sa mga matuwid at mga makasalanan. Sabi niya, sa halip, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, magpahiram kayo ng hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sabihin, kahit yung nangungutang sa'yo, hindi nagbabayad, mahalin mo din. Ipag-pray mo, i-bless mo sila. Huwag mo siyang susumpain, Lord, ay malasin itong taong ito, hindi nagbabayad ng utang. Wrong prayer. Wrong prayer. Sa halip, ipag-pray mo siya, Lord, itong may utang sa akin na ito, Lord, dinadalain ko po, liwanagan mo ang kanyang kaisipan. At pagkatapos, dinadalain ko po, i-inspire niyo po siya ng negosyo na magdudulot sa kanya ng pagpapala. O, pag ginawa ng Panginoon yun, di maalala ka niya. Mababayaran ka. Di ba? Kung broke na nga, tapos nang hiram sa'yo, tapos ay idinimanda mo, nakulong, paano makakabayad yun? Tinalong di ba kabayad yun? Kaya sabi ng Panginoon, sa halip, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at gawan niyo sila ng mabuti, magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob,
maging mahabagin kayo gaya ng inyong amang nasa langit. So ang Panginoon natin, ang pag-ibig niya, yun ay para sa lahat. Amen po. Katulad ng lagi kong binabanggit, kilala mo naman kung sino ka, yung iyong pagkatao, yung iyong nakaraan, yung mga karumihan na iyong nagawa o na ating nagawa. Pero isang bagay ang totoo, mahal ka ni Lord. Yun ang purpose ng Christmas. Good news, it will bring great joy, at saka yun ay para sa lahat. Para sa iyo at sa akin. Amen po. Nandiyan po ba kayo? Kaya, maaaring sasabihin mo, Pastor, paano naman ako magse-celebrate ng Christmas? Kaya, napakahalaga talaga yung ating title na sana naman ngayong Pasko, sabi niya, mag-celebrate ka, na magsaya kayo, na kasama ako. Amen po. Alam niyo kung bakit? Christmas is the evidence that we have the brighter future. Yun ang ibig sabihin nun. Na meron siyang magandang plano sa iyo. Yun ang purpose ng Christmas. Christmas is the evidence that we have a brighter future. Why? Sabi sa Romans chapter 8, verse 31. Tingnan niyo po. Napakagandang verse. Sabi niya, ano bang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig natin, sino ang laban sa atin? Sabi niya, kung hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. Kung pagkaloob niya sa atin ng lahat ng ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay? Kasama ng iyong anak. So, ibig sabihin, ang Christmas ay pagpapatunay na ang Panginoon meron siyang magandang plano sa iyo. Na hindi kanya iiwan, ni pababayaan man. Na naman ang iyong pangangailangan, kanyang tutugunan. Alam niyo kung bakit? Ay kung yung anak nga niya hindi niya ipinagdamot. Ibinigay niya. Ano pa kaya yung pangkain, pang tuition fee, pang diaper, pang uniforme, pang bayad, di ba? Ibibigay ni Lord yun. Kaya, ang Christmas ay patunay, meron tayong brighter future sa tulong ng Panginoon. Amen po. Pagpapatunay na mayroong magandang plano ang Diyos sa iyo. Now, ang question ay, Pastor, paano ako magse-celebrate na kasama ko si Lord? E di siyempre, siya ang focus mo. Siya ang pagtuunan mo ng pansin. Yung kanyang kabutihan sa iyo. Now, tandaan niyo po itong sasabihin ko sa inyo. Ang nagsasayang kasama si Jesus, ang kagalakan niya ay nalulubos. Amen. Tanggapin niyo po ang mga pagpapalang ito. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you po sa inyong lahat.